Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na naman po ng balitaan at talakayan dito po sa nag-iisa ninyong programa, Balitaktakan sa Kawanihan. Mga impormasyon patungkol po sa agrikultura ating pong hihimayin at tatalakayin. At napakaganda po ang ating topic ngayon dahil ito po ay continuation ng ating pong ginawang topic nung nakaraang episode, yung ating pong nursery accreditation. So namasyal po ang aming programa dyan po sa NSQCS, National Seed Quality Control Services, upang po mag-imbita ng isa pong biyasa sa larangan po ng accreditation and re-accreditation. So sa ngalan po ng inyong pong professor, ito pa rin po si Sir Tolitz, kasama pa rin po ang inyong Sir Noli, at ang aming pong speaker ay i-introduce ng aking pong partner na si Boss Noli. Siya na po ang bahala para sa pagpapakilala ng isa pong bihasa at tinagurian ng pinaka-pundasyon ng accreditation at re-accreditation ng nursery sa Bureau of Plant Industry. Sige, Sir Noli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo sa Balitaktakan sa Kawanihan. Napakapalad po tayo ngayon. Nakasama po natin ito sa isang dekano. Pagkagandang dekano po kasi sa dami na po ng experience niya dito sa Bureau of Plant Industry. Wala pa po kami, andito na po siya. Panay mga halaman na po ang kanyang mga nakakasalamuha, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi maging po sa ibang bansa. Yes. So po ay nakakarating na po doon.
para lang po makipagbalatiktakan tungkol doon po sa kaalaman sa halamanan. Okay, mapal po tayo ngayon. Andito si Sir Danilo D. Danog. Siya po yung head ng Plant Material Certification ng National Seed Industry Quality Control Services. Siya po ngayon ang namamahala kung paano kayo ma-accredit o ma-accredit ang inyong nursery o paano din ma-certify ang inyong mga halaman. Mapalit tayo at nagbigyan po tayo ngayon sa umagang ito. Kaya di ko na po patatagalin. Andito na po si Sir Danilo D. Danog. Okay, sir, welcome po dito sa ating balitaktakan. Si sir, umpisahan nyo na po yung ito pong topic tungkol sa nursery. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat Professor Tolitz at of course si Sir Noli na inimbitahan ako ngayon dito at palagay ko itong umagang ito ay mahalaga yung pag-uusapan natin dahil sabi nga ni Professor Tolitz na umpisahan na yung pagtalakay ng accreditation ng plant nurseries and re-accreditation. So napakahalaga po ito dahil alam natin na sa mga nagdaang panahon, maraming problema sa mga nabiling mga halaman sa mga nurseries at napansin natin na kung kailan may problema, dinudulog sa Bureau of Plant Industry. Yes, so gumawa ng paraan ang Bureau of Plant Industry na mabigyan ng solusyon ng ganitong mga problema at kaya nga nag-take off po yung ating plant nursery accreditation na. So dati kasi nasa division ng aking dalawang pinuno dito sa aking tabi pero dahil ito ay regulatory kaya napunta sa NSQCS. So kung tutuusin, bago pa lang din sa NSQCS pero karamihan doon sa mga provision doon sa ang ating programa nandun pa rin doon sa division nila yung karamihan sa itatalakay natin ngayon. So at least itong dalawang professor dito ay matulungan ako para mai-discuss yung ating plant nursery accreditation. At mapala din tayo na isa lang ang programang ito, yung plant nursery accreditation dahil meron pa tayong isang programa, yung plant material certification kung saan dapat matag as certified yung ating mother trees at saka yung mga planting materials o yung mga seedlings. So, itong programang ito, yung accreditation and certification ay magkakabit yan. Mag-asawa po sila. Mag-asawa po sila. Yan. Hindi pwede maghiwalay yan. Kasi yung nakarang episode natin, Sir Danny, natalakay na po natin kung anong kalagayan din ng nursery tayo ng isang nursery management. Yes. Na-discuss ko nung nakarang episode po natin. So, yung ba isa din sa mga requirements po natin para tayo ay ma-accredit ng ating nursery? Yes, tama yan kasi ang ating accreditation tinatalakay kung ano talaga yung mga requirements dito sa nursery. Kasi napansin natin na maraming mga nagbebenta sa labas. Okay? Pero since etong programa natin ay voluntary, yes, po. Wala tayong ngipin para pagsabihan na hindi kayo pwede magbenta dahil hindi quality o kaya bawal kayo magbenta. Pero etong programa natin ito ay kaya natin tinatalakay ngayon dahil para mabigyan natin yung mga bumibili ng mga seedlings na dapat may quality yung binibili. Okay. So, ibig sabihin, itong accreditation natin ay dadaan kasi ito sa proseso. Yes po. Ngayon, kung sinasabi natin na voluntary talaga itong programa, so wala tayong police power. So, since tayo naman ay free enterprise, lahat pwede magbenta. Kanya lang, dapat malaman din natin na yung dapat binibili ng ating mga orchardies o yung magbe-venture ng mga farm para magtanim, dapat mabili nila yung magandang klase ng pananim. Okay. Parang ibig mo sabihin, Sir Danny, itong accreditation, kakasigurado ka na yung mga potential buyer mo, kung pupunta sa may nursery, makakabili sila ng mga quality planting materials na pwede nilang itanim sa kanilang backyard or either sa mga plantation nila. Yes, tama yon. Kasi alam natin na sa mga nagdaang panahon,
Siyempre alam natin yung mga issue na Nangyari bumibili sila ng mga Inferior. seedlings, Inferior variety. yung sabi natin inferior. O kaya sabi example natin yung mangga, sabi may ito Carabao, pero in 5 to 7 years mamumunga naman ng Indian o yung Pico. So ito yung isang programa na kailangan matuunan ng pansin dahil para yung mga bumibili nga, sabi nga natin, kung ano yung prototype of the variety, ay yun ang mabili nila at yun ang maitanim sa kanilang mga farms. Yes po. So, linawin lang natin, Sir Danny, doon sa ating mga manonood. Ang tinatalakay po natin is for food production. Ito po ay fruit trees, plantation crop, dahil yung ating pong mga plantitos, yung ornamental po ay wala pang existing na guidelines tayo dyan. And then, sinabi ni Sir Danny na ito po ay voluntary. Ang i-discuss po namin dito ay hindi po tungkol sa mga forestry, more on fruits. Yan. Dahil baka iba-iba po yung kanilang ikinocultivate, balito po sila doon sa ating topic ngayon. So yes, continuous po tayo, Sir Dan. So, in fact, tama yung sabi mo, Professor Lito, na ang ating guideline o yung ating basehan ngayon, kapipirma lang po ng ating secretary. In fact, ito yung Department Circular Number 1, Series of 2020. Ibig sabihin, kung number 1, ito yung kauna-unahang pinirmahan ng ating kagalang-galang ng Secretary Dar para ma-approve po ito. At ito yung guideline ng Plant Material Certification for government and private plant nursery operators and their nurseries. Ibig sabihin, ito ay tumatalakay sa pag-accredit ng mga nursery ng fruits and plantation. Yan. So, maliwanag po na hindi sakop ito ng mga forestry. Saka yung mga ornamentals, wala pa. Ornamentals, hindi pa. Saka vegetables. So, although, ginagawa na rin natin ng guidelines. Meron po tayong binabalangkas na finalization ng guideline naman ng root crops. Root crops. Root crops. So, ito yung potato, white potato, sweet potato, yung kasaba, yung ubi, at saka yung yam. So, nabanggit nyo sir yung kasaba, di ba may existing tayong guidelines for kasaba? So, ngayon, nabanggit mo na rin yan, mayroon na ng guidelines na pinirma ng ating secretary. Ano po ba nakapaluda? Ano yung mga basic requirements po na kailangan alamin ng ating mga nagnanais na magkaroon ng accreditation sa kanilang mga nursery? Kagaya po, gusto ko lang mag-nursery kasi nabanggit nyo na nga, may mga basic guidelines na napalaman ng ating secretary sa accreditation, certification ng ating mga halaman. So, ano po ba ang dapat kong gawin para papasali ako dun sa programa ng Bureau of Plant Industry para ako naman ay ma-accredit? Okay. So, okay, sir, bago po yan, maganda na po ng lapis at papel yung ating mga manonood. Ilista na po yung inyong mga katanungan dahil iisa-isay na po ni Sir Danny yung ating tinatawag na documentary requirements. Sige Sir Danny, pasadanan natin yan. Ito na po yung ating kailangan, lalo kung yung mga gustong mag-nursery. So, ito yung mga bagong nursery operators kung sakasakali na magpa-accredit. So, ito yung isa-alang-alang po natin. Okay. So, dito sa ating okay. Dito sa ating documentary requirements, ito po yung kailangan natin na ihanda po. Yung una is letter of intent. Bakit meron tayong letter of intent? Kasi 'di ba sabi natin kanina, ito ay voluntary. So kailangan yung letter of intent magsasabi na talagang may intention sila para mag-apply ng plant nursery accreditation. Saka, ang alam ko dyan sa letter of intent yan, pwede silang magpaloob. Kumbaga, yung sinasabit mo yung sarili mo, na sumunod ka sa lahat ng mga guidelines o mga provision na itatakda ng Bureau of Plant Industry para ikaw ay maka-accredit ka. Hindi lang letter of intent ang sasabit nila, kundi yung talagang susunod ka kung ano man ang batas na ipapatupad ng inyong division. Tama po yan, Sir Noli. Kasi doon sa ating, pag mag-issue na po tayo ng certification of plant nursery accreditation,
meron po tayo doon sa likod ng original na certificate yung terms and conditions. Yung Yes. nabanggit mo kanina na dapat pag sila accredited, meron pa rin silang susundin ng mga patakaran. May pananagutan sila. Patakaran dito sa kung sila yung accredited. Kasi dati, 3 years po ito, pero since may mga consultations tayo, may mga meetings at napag-agreean naman na 5 taon na po ito. So, Okay, talagang napakaganda matagal pala. po ito, matagal siya, 5 taon. So, kailangan talaga na sumunod sila sa mga patakaran na yon dahil kung hindi meron po naman din tayo mga sanctions pero hindi naman ganun ka grabe yung ating mga sanctions. Para nagpapaalala lang na may mga provisions doon sa terms and conditions na medyo hindi nasusunod habang sila yung accredited for 5 years. Okay, ano pa yung mga requirements kay Sir Dan? Okay, so siyempre meron po yung duly accomplished application form. Ay sir, Ayan. baka malito po, yan po ba ay for private or for Ito po government? binabanggit ko ngayon ay para sa private. private muna nurseries. tayo? Sige po. Okay. So, yun, duly accomplished application Saan form. naman kukuha ng application form, Sir Dan? Sa ngayon po, meron po kasi tayong 24 na stations all over the Philippines ang NSQCS. Meron po marami tayong mga Mm. regional and satellite NSQCS laboratories all over the Doon Philippines. sila kukuha So, ng doon application si- form. Doon sila kukuha ng application Okay. at doon na rin sila mag-a-apply. Hindi ba ito Sa region. downloadable? Wala ba tayo? Sa ngayon kasi inaayos pa yung ating web and yung database natin. So kung talagang malayo po yung NSQCS sa region, pwede naman silang sumulat sa atin at i-email po natin itong mga Okay, forms na okay. ito. Yes, okay. Okay. So next, Maniwala ka, mga Okay. kabaltaktakan natin, pwede po kayong kumuha ng application form sa malapit na opisina po ng NSQCS o kaya sumulat po kayo sa kanilang opisina para po i-email sa inyo yung mga application form printed na kailangan po ninyo. Okay? Yes, Sige, okay. Sir Dan. So, susunod po yung ating mayor's permit. So, Okay. since sinasabi naman natin na ito ay business enterprise, Mhm. so, siyempre, kailangan nakarehistro yan kasi para naman hindi illegal yung operation ng nursery na nagbebenta. So, kailangan din, since sila naman ay kumikita as a loyal yung loyal Filipino, kailangan magbayad din ng buwis sa gobyerno natin. So kailangan ng mayor's permit. So ito po ay current year. Okay. Then Bureau of Internal Revenue Registration. Kung bago pa lang ako, kailangan ko bang mag-submit ng ganyan? Hindi pa yung BIR Kasi, sa para kasi maliwanag sa atin, kung newly applicant ako, kailangan ko bang mag-submit kagad ng BIR o meron pang provision yan na di mo na magsasubmit ng BIR? pero since naisama naman po dito, so siguro mayor's permit ang kailangan. Pero since nakalagay naman dito sa ating requirement, meron Bureau of Internal Revenue Registration. So, meron kasi siguro tinatawag na non-filing. Baka meron ganon. So, kailangan yung BIR Yung registration. hindi ka pa naman nagpa-file ng tawag dito sa BIR, tinatawag silang non-filing or linawin natin ito sa mga susunod pa natin. Okay. Sige. Sa pag-discuss natin. Impormasyon. Baka maaring dito sa mga re-accreditation. Pero, Di ba, ang alam ko, kaya no previous year na kami nagpapatupad pa niyan, kapag nakapag-apply ka kasi ng mayor's permit, meron ka ng registration. na dun sa BIR. Sasabit mo lang yung mayor's permit mo sa BIR na nakaregistered ka na. Then siguro So, automatic na yun. Automatic siguro. na yan. Okay. Okay. Na meron ka registration dun sa BIR. Then after na magbabayad ka every year, magbabayad ka ng base doon. So, Yun na yun. magkakaroon ka Yung ng mo. DTI certificate. DTI. Okay. So, ang panglima po dito is duly notarized authorization of the applicant. Ito po kung ito yung partnership, corporation, cooperative, or association. Ibig sabihin, kung ito yung association ay cooperative, dapat merong isang manotarized na tatayo Okay. sa isang asosasyon o Parang isang korporasyon, representative. representative. Kasi kailangan din dadaan ito ng yung tinatawag natin na approval ng council nila or yung
association nila na siya yung magre-represent during the time ng application ng Plant Nursery Accreditation. Okay. sir. Ngayon for naman sa sole proprietorship o yung single or yung partnership, pwede ang isubmit nila ay yung certificate ng Department of Trade and Industry o yung DTI certificate para sa sole and partnership. Pero pag cooperative po naman, ito yung CDA or yung Cooperative Development Authority certificate. For association, meron po tayo dyan yung Securities and Exchange Commission or SEC or yung DOLE or yung Department of Labor and Employment certificate. Yes po. Okay? So, dito sa ating Certificate of Training naman on Nursery Establishment and Operations, ito na po, Sir Noli, yung ating kinakandak ngayon na mga training para sa mga prospective plant nursery operators, yung mga bago o kaya yung magre-renew ng kanilang accreditation. Saan sila makaka-attend ng training? Kasi minsan, di ba, kung malayo, gusto nila mag-train para ma-accredit sila. Saan sila pwedeng pumunta para sila maka-attend ng training? Lalo na ngayong pandemic, sir. Yeah. Paano sila Sa bagay, sa totoo lang po, itong pandemic ay nakapagbigay ng lalong pakikisama ng ating mga gustong magpa-accredit dahil madali na po tayong conduct ng training through webinar, virtual. So alam natin na in fact present ka doon, Sir Noli, kasi isa ka sa mga speaker doon sa ating training at nalaman natin na maraming nag-request talaga para dito sa ating webinar. Pero kung talagang meron talagang requirement for training, dapat tayo ay makipag-coordinate sa ATI or yung Agricultural Training Institute, yes, or other government institution or SUCs, as long as makipag-coordinate nila sa BPI para yung tamang module ay ma-discuss. Okay. Kung, for example, ako yung mag-isa lang, wala naman nakasabay ako, at gusto ko na magpa-accredit ng aking nursery, yun na lang ang problema ko, training. Okay. Pwede ba akong sumulat sa inyo na makipag one-on-one training na lang doon sa potential ko na, sa ETI, pupunta ako doon. Pwede ba yung gano'n? Opo, pwede din po yun. Kanya lang po, sa totoo lang itong sitwasyon natin ngayon, at saka sa nagdaan naman ang Crop Research and Production Support Division, nagkakandak din po sila ng yung training o yung sinasabi ni Sir Noli kanina, kung mag-isa siya at pwedeng sumulat sa BPI, pwede yung division nila ang mag-conduct po ng training at iyon po ay ina-accept naman natin yung ating yung kanilang certificate of training. Ay, okay. So malinaw po sa kanila, pwede po mag-conduct pwede ng pala training. kayo umattend ng training kahit pa nag-iisa. Kung gusto niyo magpa-accredit ng inyong nursery, pwede kayong pumunta sa mga kawanihan ng agrikultura na nagkakandak po ng training. Basta paalam nyo lang daw sa kanila, sa division nila na kayo attend ng training. Pwede po sa malapit na Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, or pumunta po kayo dito sa amin sa Crop Research and Production Support Division para po mag-attend ng training. At i-acknowledge naman ng kanilang opisina na yung mga training ay inatidan nyo talaga. How about for group? Halimbawa, sila ay mag-i-invite ng speaker, and also ang concern, sir, is yung certificate. Meron ba tayong format po ng certificate na yun na lang ino-honor, or any kind of certificate ay valid? In fact, nangyari na po ito nung last week, kung hindi ko makalimutan, kasi nag-conduct ang DTI ng training sa Region 10 at sumulat sila sa atin na tayo po yung speaker, ako sa as our certification, yung aking staff na isa ay yung sa accreditation, yes, and then si Sir Noli naman sa Nursery Establishment and Management. So, yun yung mga paraan na pwede natin i-consider dahil yung sinasabi ko nga kanina, yung module ay nakapaloob yung tatlong topics na diniscuss, pwede na po yun. Paano Dani kung paputol kita? Ako lang nag-conduct ay private, nag-training na ganyan din ang topic. Umatin ako ng training. For example ako,
Pero private ang nag-conduct, hindi... Private entities. Entities. Mm. Pwede ba yun? Oo. In fact, kung natatandaan ko, meron yung mga private nursery operators since alam nila na walang naka-schedule na training ng gobyerno, ang lumalabas na pwede sila ang mag-request na training, sila yung mag-provide ng financial para lang mabuo yung isa. And then kailangan lang na ipaalam sa BPI na merong mga training na ganot para kasi yung pag-issue kasi ng certificate dapat either BPI o kung sinong government entity na hindi naman pwede yung private lang. Pero dapat makipag-coordinate sila sa BPI and ATI. Sir, kasi ang concern natin para alam dito nila na meron ganun. is yung signatory. Kasi yung signatory ng ating training. yung ating training palagay ko hindi naman private or kung association as long as pinaalam sa BPI na merong mga training na gano'n kasi dapat alam din nila yung module na ikakandak pag sila nagkakaroon ng mga training. So, ang pwede lang mag-conduct ng training either ATI, Department of Agriculture, SUSES, mga state universities and colleges, accredited nursery, private BPI. Yun lang ba pwede natin sila pwede mag-training na mag-issue ng certificate? Yun. So far, ganun pa kasi as of now kasi wala pa kasing private na nag-conduct ng training na sila din ang nag-i-issue ng certificate. Dapat under talaga if possible sa government kasi ang ating programa ay programa ng gobyerno. Yes, okay. Yan, mali na mga kabaltaktakan natin Ang pwede lang mag-issue ng certificate of training po nyo ay Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, SUSIS, even LGUs, pwede rin. LGU, pwede na rin. Yeah. Basta makipag-coordinate sila sa BPI. Okay, as long as yung LGU, mga kabaldaktakan, ay as long as may coordination po dun sa Bureau of Plant Industry. Okay? And take note, yung module po ng BPI ang gagamitin. Yes, yung unang-una, siyempre yung sabi natin kanina, yung Nursery Establishment and Management, yung Plant Nursery Accreditation, Plant Material Certification, yung tatlong major topics ang dapat nandoon sa module or meron pang mga additional pero basta yung tatlong topics na yon ay nandoon sa ating module. Dahil naka-ankla po yan dun sir sa sinabi nyo administrative order. Okay, thank you. Director Sir Danny. Yung po natin, yung Certificate of Training, kung nag-iisa po siya, pwedeng isa lang yung isasubmit niyang Certificate of Training. Pero pag mga cooperative, association o corporation, if possible, dalawa po. Sino po sir ang required na mag-attend? Yung owner o representative? Ano bang klase po? So, ganito po. Nire-request natin na yung owner dapat yung a-attend ng para ng training. Kasi doon nakalagay kasi yung pangalan niya sa Certificate of Training. Yes. Pero napansin namin na sa mga trainings natin, may mga pinapadala na representative. So, ang request natin is basta lang merong authority sa owner ng nursery na siya yung mag-represent nung training. Para hindi kasi pwedeng ilagay yung pangalan ng owner doon sa Certificate of Training, kundi yung umattend. Pero meron siyang official authorization from the owner na siya yung mag-represent yung nursery. Okay. So, kino-consider po natin yan. Okay, so ang isa pang document po na ating hahanapin ay yung location map, layout and plan, and of course yung nire-request po natin yung mga features ng mga facilities na dapat nandun sa nursery. Yes. Yan. Katulad ng kasi yung location map, napanggit mo yung location map, maraming nalilito kasi sa location map sige. Paano ba yung location map na sinasabi mo? Yung location map, ito yung location map ng nursery. Kung saan kung saan sa munisipyo o sa barangay, saan nakalagay yung yung nursery. At the same time, dapat meron din yung location map ng ating mother trees. Kasi isa sa requirement ngayon ng if you are to be accredited, dapat certified na yung inyong mga mother trees. Kasi dati malaking problema yung na-accredit pero hindi pa certified yung mother tree. So ang ginawa natin ngayon, nauunan na yung
certification ng mother trees bago ma-accredit. Kanya lang po, napansin namin na maraming naka-hold na mga application. So naggawa po tayo ng moratorium na i-continue pa rin ang pag-approve ng kanilang nursery accreditation. Pero kailangan kung once na na-issue yung certificate, dapat within 1 year i-apply niya ng plant material certification ng mother trees. Okay. So, yun po yung ating requirement, and then ang pinakahuli po yung application fee na 1,000 pesos. Okay. So, ngayon po, application fee, kahit na 5 yung crop mo, 5, opo. Oo, 5, 1,000 pa rin yung kasi application fee pero non-refundable yun. So, kung talagang binabalak nyo na magpa-accredit ng iba-ibang crop, pwede na ho sa isang application 1,000 pesos. Okay. For example, yung meron akong kakao, meron akong rambutan, may lansones, meron mangga, 1,000 lang yan. 1,000 lang yun. Kahit marami po, sir, variety. Yes po, crop and then variety. And valid for how many years, sir? 5 years. 5 years. Wow. Yeah, 5 years. Mayaman ka na nun, sir. So, yun nga, siguro nabanggit ninyo na medyo naluwagan yung ating requirement kasi dati kasi sabi nga nila is ang nakaka-apply lang na accreditation ay yung mga mayayaman, pero ngayon dapat kahit yung maliliit lang na nursery ay binibigyan natin ng pagkakataon na ma-accredit po sila kasi yung ating intention is ma-professionalize na po ang ating mga nursery operators, yes, at saka yung pagpuproduce nila ng quality planting material sa kanilang nursery. That's why isang requirement po na binabanggit ko po ngayon is yung manual of operation. Kasi po yung manual of operation dito po nakapaloob talaga ng kanilang day-to-day activity ng kanilang nursery. Yes. Kagaya nung diniscuss ni Sir Noli na meron yung nursery establishment and management, paano mo i-manage yung nursery, yun lang po isusulat nila. Okay. So, dati kasi alam natin talagang marunong na sila mag-propagate, marunong na sila mag-asexual propagation, pero hindi po nakasulat. Ngayon, ang nire-require po natin yung manual of operations, pero hindi po nila isasubmit ito, ipapakita lang na meron silang nagawang manual of operations kasi naisip natin sa 5 years kasi na accredited, kailangan ng yearly monitoring. Yes, so yung ating mga deputized or designated plant nursery evaluators o yung plant material inspectors man sa certification merong parang guide nila pag sila ay nagmo-monitor sa nursery at namimit nila yung nakasulat doon sa kanilang manual of operations. Isang example yun, alam ko, kunin ko na rin yung nabanggit ni Sir Noli doon sa kanyang nursery establishment and management na kung ako pupunta sa isang nursery at bibili ng 1,000 grafted and certified cacao BR25, hindi na magbibilang yung operator doon sa kanyang nursery kasi nakasulat doon sa kanyang record keeping. So, yun po yung pinaka-isang importante. Kasi ang sabi nga natin, kahit maliliit man o malalaki, ma-professionalize po natin sila. At walang agam-agam yung mga bumibili ng seedling na itong binibili nila inferior man, sabi ni Prof. Lito, o kaya ito yung mga widelings, ito yung mga seedlings, pero kung hindi marunong tumingin yung bibili, kala niya grafted po yon. So, dahil sa ating accreditation and certification, namamanage po natin yung process flow ng pag-produce ng quality planting material. Yes, sir. Okay. Sir, bakit wala na po ditong stock inventory? Meron po. Dito sa loob nito, meron nakalagay din po yung stock inventory. Pero wala po dyan ilan po ang requirement ng seedling? Grafted ba ito? Ay, okay. So, mamaya po natin talakayin yan. Sige po, sir. Kasi dito natin, pupunta na po tayo sa yung facilities. Okay, sige. And pasadaan sir natin yung government nurseries. Ay, oo nga pala. Meron po silang requirement. Sige, salamat Prof. Lito. Yes, sir. Continue, so, sir. ito po, tama. Kasi hindi lang po private yung ating ina-accredit, Pwede rin yung government nurseries. Ang tinutukoy ko po is yung
LGU at SUCs. Pero yung DA and BPI, hindi po natin i-accredit yan kasi sarili natin yan eh. Although, sabi nga nila, kailangan din ma-upgrade din yung ating mga nurseries sa government kasi kumbaga show window tayo. Tayo yung nagpapakita ng ating nursery na dapat replicable yung model. Yung parang model nga, di ba? Yun na ang sabi natin, model. Kanya lang, yun nga, hindi natin sinasubject sila ng accreditation, pero sinasubject natin din sila sa plant material certification para at least yung kanilang mother trees at saka yung seedlings certified. Yes, sir. Pero siyempre, sabi natin, hindi dapat sila makipag-compete sa private. Ang ipapacertify din nila seedlings yung pwede natin ipamigay sa mga farmers. Okay. Yun. So, dito naman sa government nurseries requirement, of course, yung letter of intent pa rin, yung fill up application form, then authorization of the applicant duly signed by the designated authority. So, ibig sabihin, dapat may magre-represent din sa SUC o LGU na siya yung mag-a-apply yung application ng plant nursery accreditation. So, either, kasi ang application is mostly sa region. So, ang iniisip nga natin ay either yung manager ng nursery or sabi nga nung nakausap natin yung mga technical working group natin sa SUCs, gusto nila na dapat dadaan sa presidente. Yung authorize kung sino yung mag-represent. Yes, okay. So, certificate of training, meron din po. So, ito, 2 years. So, ibig sabihin, dapat yung the last 2 years. Last 2 years. Within last 2 years. Within last 2 years. Pwede pa rin. And then, location map, and then, may bayad po sila din ng 1,000 pesos. Walang exemption So, sa pagbabayad. walang exemption. Although, ito naman sa LGU at saka sa SUCs. Yes. Okay, so pupunta na po tayo dun sa technical requirement for nurseries. Okay. So, ating technical requirement, nursery shall be established and in operation at least 1 year prior to application. Dapat pala, yung nursery mo, may 1 year kung muna ino-operate bago ka mag-apply. Yes. Okay, So, nakikita natin doon sa mayor's permit kung kailan in-apply yun. So, at least sabi nga nila, paano mo ma-determine kung 1 year na nga. So, doon sa mga document na sinasubmit, makikita na kung talagang operational na ng 1 year ang in your nursery. Nasa mother plant. Yung resibo, makikita rin natin doon. So, ganun din po sa yung sole proprietorship nursery has a minimum of 1,000 seedlings ready for grafting na NSEC approved. Okay. So, sabi natin bakit bumaba sa 1,000? Pero ito per crop po ito Kung 5 crop, 5,000 yun na doon sa nursery. Yes. So, sabi natin bakit ganun kababa ngayon? Alam natin na ang ating accreditation dati sa malalaking area. Pero kinonsider natin ngayon yung medyo maliliit, kahit papano kahit ganun mang kaliit yung kanilang nursery, dito nga nababanggit nga natin is 500 square meters. Pero sabi naman natin, ito yung minimum requirement. Okay. So kung ang intention naman, ang nursery operator makipag-bidding sa mga future. So, siyempre, sabi natin sa 5 puno o yung 1,000 man na minimum sa kanyang nursery. Siyempre, hindi niya kaya. Kanya lang ito kasi pwede kasing hindi ang intention for bidding kundi intention is to sell certified seedling kung yun. So, alam naman natin na malalaki talaga ang nursery ang sumasali sa bidding. Pero since gusto na natin kahit maliliit, ma-professionalize yan, kahit hindi kasama sa bidding, pero makapagbenta sila ng certified planting materials dahil kailangan accredited ang nursery bago sila makapag-apply ng seedling certification. Ngayon, Sir Dan, sabi mo, meron ka lang 1,000 bawat variety na ready for planting. Ibig sabihin, harden na ito at ready kumbaga, for sexual propagation.
Hindi, sexually propagated na siya. Sexually propagated na siya. Sexually propagated Ngayon, na siya. saan sila kukuha ng mga certified na mga Okay. puno na pwede na lang gawing mother Yes. plant? Isa ba yun sa requirements para sila ma-accredit? Ang unang-una, siyempre, yung sinasabi natin na minimum of 5 mother trees, dapat po, para hindi po matagal ang proseso ng accreditation and at the same time, yung plant material certification ng mother tree, dapat alamin na po nila kung saan yung may available na certified seedling. So, meron naman po tayong listahan ng mga accredited nurseries na meron na po silang mga certified mother trees and at the same time, meron na din po silang certified seedling. So, para madali po yung proseso, hindi kasi kagaya dati na accredited and they will go into certification. Ngayon, inuuna na po natin para madaliin na po yung ating pag-accredit and pag-certify. So, nililesen na po natin yung time for accreditation and certification. Pero, since sabi ko kanina, marami kasi application na hindi certified ang kanilang mother trees pero accredited sila dati. So, nung napansin namin na nag-apply sila ng re-accreditation, siyempre, ang ating sasabihin dapat mapa-certify na ang inyong mother trees bago ma-re-accredit. Pero, since nakita natin na itong guideline natin ay newly approved at hindi pa natin masyado i-disseminate sa ating mga nursery operators, sa ating mga plant nursery evaluators or plant material inspectors, naggawa po tayo ng memorandum na ituloy pa rin natin i-accredit or i-re-accredit yung mga nurseries, pero dapat pag na-issuean na natin ng certificate, dapat within 1 year ma-certify ang kanilang mother trees. So, ginoon na po natin yon, hindi natin na hinold yung mga existing application na yan. Kaya nga, Kuya Danny, maputo lang kita. Yung inyo pong partner si Ma'am Andre Inocencio ay nanonood. Kaya nagtanong po siya, ito po Sir Danny, good AM. Do you conduct training for PMC to prospective PNO? Yes, oo, tama yun. Nagkakandak na po tayo. In fact, sabi ko, dahil bago nga itong nabanggit ko kanina, na kailangan talaga mag-conduct tayo para malaman yung bagong guidelines natin na na-approve, yung accreditation and certification. And at the same time, marami talagang sa region nag-request na mapatraining yung ating mga PNOs. At sa magandang palad naman, napagbigyan tayo ng pagkakataon na kada region nag-conduct tayo ng mga training. So far November meron po tayong 7 yung training ng mga PNOs natin, yung mga prospective and then yung nagpapa-re-accredit at lahat halos sa mga malalaking region nag-request sila. So nakapag-conduct po naman tayo ng training. At may follow-up pa siya, sir. Isa pang tanong daw, is there an agreement between BPI and other institution you mentioned that can also conduct training? Yes, dapat po yun. Kaya nga nabanggit ko kanina, like in example ko na lang po yung December 1 natin na nag-conduct po ang DTI ng training sa Region 10 ng mga PNOs kasi may request po doon. Pero ang sabi po natin is dapat makipag-coordinate sa BPI kasi po yung ating certificate of training, since it is a activity of BPI, so yung DTI director and ating director po ay pipirma doon sa certificate of training nila. Yes. So ang kailangan lang po is dapat makipag-coordinate and also with ATI para officially na yung kinakontract na training yun yung tinatanggap nating certificate of training during the application of accreditation. Yes. So good morning Ma'am Rhea, medyo ka pala. Tapos, Sir Dan, kasi minsan, yung nga nagiging problema natin ngayon, kung saan sila kukuha ngayon ng mga mother plants na itatanim na magiging mga panila na certified na. So, yung kasi nalaging po ng problema ng iba, saan ang source nila ngayon? Yes, okay. So, magandang tanong yan. Kaya nga, ang sabi nga natin, meron tayong updated na list ng ating mga accredited nurseries na may mga certified mother trees.
and also may mga certified seedlings. So, yung mga tumatawag sa atin, binibigyan natin sila ng information regarding saan sa region nila ang pinakamalapit at merong available na certified seedling na pwede nilang gamitin as their mother trees. Marami po sir nagugulhan, katulad po nito ni Noel Corpus. Ano po ba ang definition ng certified mother trees? At ito pang isa, if new pa lang po ako sa accreditation, paano makaka-access ng mother trees? Yun po yung talagang kini-question ni Sir Noli na sinagot na dahil din nila maintindihan. Sige sir, pahapyaw natin yung mother trees. Yung nabanggit natin kasi kanina, although yun yung susunod natin topic, yung certification of mother trees. Ito po yung certification process natin ng ating sinecertify ay yung mga NSEC approved varieties. Na puno. So, na puno. So kailangan para ma-certify po ay tumutuon tayo dun sa mga varieties na NSEC approved varieties. Bakit NSEC approved varieties? Kasi kaya sila na-register ng NSIC kasi meron silang mga quality traits na nagsasabi na ito ay magandang mother tree. O potential for magandang panggagalingan ng ating mga ipoproduce na seedling kasi dito sa evaluation ng technical working group bago na-register, may mga potential silang character. Either magaganda ang prutas, malalaki ang prutas, o kaya matatamis. Yung mga ganong parameters nakapaloob doon sa doon sa standard kung kailan sila na registered. At meron po tayong mga technical working groups na iba-ibang crop dito sa NSIC para ma-register po ang mga yan. At yun po yung isang requirement natin na yung mga NSEC approved varieties lang po ang isa-certify natin. Yes. Siguro, Boss Noli, sa susunod nating topic ay maimbita natin yung representative from the National Seed Industry Council para lalong maintindihan ng iba kung ano ba yung paano ina-approve yung mga prutas niyan. Sample po yun, yung mga naririnig natin, lungkong, duko, yung mga R5, yun po yung mga magagandang quality na pinag-aralan ng matagal, and then yun po sinasabi nating mother plant na kinukuha na ng sayo. Yes, tama yun. Kasi napakahalaga din po kasi ang ating certification program kasi yung ating mother trees na certified, pag nag-apply na po ng certification ng seedling ang mga accredited nurseries, dito magagaling yung mga sayon or yung mga propagules na ilalagay natin dito sa asexual propagation. At since nabanggit na rin po natin ng accreditation, so pahapyaw natin babanggitin na pag nag-apply sila, meron na tayong mga deputized o designated plant nursery, plant material inspectors para sila po din po ang mag-i-inspect, mag-validate ng mga application, yung kanilang mga inspection para from the time na mag-collect ng sayon up to the time of asexual propagation, up to the hardening, up to the tagging of the seedlings, nandun po yung ating proseso na yung ating plant material inspector at present po siya. May nagmo-monitor. May nagmo-monitor po. So, linawagan lang natin mga kabaltaktakan na kailangan doon sa nursery mo ay meron ka ng 1,000. Yes, minimum minimum na ready to graft. Stock inventory. Grafted. Yes. Na-grafted na siya. Okay. Hindi na kailangan ng seedlings doon. Pwede naman po doon na may seedlings pero dapat kung ang in-apply mo ay yung crop na yun, at least merong 1,000 na grafted. Although meron ka naman siyempre ibang seedlings ng ibang crop na nandun, pero ang intention mo lang is ipa-accredit yung crop na yun. So yun ang titignan, yung minimum of 1,000. 1,000 lang. Kabaltaktakan na minimum of 1,000 na available na asexually propagated na, kunwari, rambutan, meron ka na available doon, yes, 1,000. opo. Okay? Hindi sir, siguro pwede naman na meron akong 1,000 na ready available and existing pa na another 1,500. Dahil malaking nursery po ako. Okay, ang ano lang, liwanagin lang natin, minimum na requirements lang natin, yung requirements lang kasi makikita at the time of inspection na meron kang available na 1,000 na sexually propagated na rambutan. Yes, okay. Mango, cacao, coffee, at saka mga lansones. Yes. Minimum requirements po yan, makabaltaktakan na meron kang available na 1,000
rootstock, sexually propagated na po Ready sa for planting. ready for for planting na planting. po dun sa inyong nursery. Yes. Then, meron kang dapat mother plant na nakatanim na Minimum kailangan- of 5. Minimum of 5. Okay? Pero, hindi naman natin nililimit na 5 ngayon. Kung talaga ang gusto niya, siyempre, Mas marami. mas marami para mas marami din ang makuhanan niya ng sayon kung at time of the application of plant nursery accreditation, plant material certification ng seedling. So, the better na mas marami naman. Okay. The better. Basta ma-meet nyo lang po yung requirements na 5 piraso na mother plants, ay pwede na po kayo makrid. Kung gusto nyo pong dagdagan, pwede naman po yun ang inyong gagawing mother plant. So, yun po yung mga andun po sa inyong nursery. Ano pa ba dapat makita pa sa inyong nursery para ito Okay. ay makakredit pa? So, ito po yung mga facilities na dapat doon sa Okay. nursery. Okay, So, yes, unang-una, siyempre, dapat meron kayong access sa water source. Yes. Then, potting area and propagation area, siyempre. Aha. Kasi ang ang concept natin is nursery at hindi ito yung production area o yung selling area na nakikita natin sa tabi. So, kailangan itong mga facilities nandito para mabanggit natin, masabi natin na ito ay nursery. Okay. Okay, so another one is yung seedbed or germinating facility kung meron tayong mga pinapatubong mga buto. Yes. Then yung permanent storage facility para sa atin siyempre para safety Sa mga din. inputs. Yung mga Chemical chemicals, na yung mga kahiwalay. insecticides. Then yung propagating equipment and other tools. So alam Yes. natin kung Appropriate tools. yan. Then yung composting facility. Mahalaga po yun. Yan. Proper Yes. disposal po ng mga Waste disposal facility. Then, nakalagay po dito yung comfort room. Kasi nabanggit natin na kailangan na merong comfort room. Although, Washing area. kasi siyempre, may mga bisita tayo, kailangan din kung nangangailangan sila ng Tawag comfort ng room. kalikasan. Pero kung naman, ang nursery naman nasa tabi ng bahay, so i-consider na Okay, po yes. natin yun na merong available Comfort during the time na nandun yung mga bisita natin. Tsaka yung, of course, yung receiving area. So itong siyam na ito ay kailangan makita yung ating mga evaluator at di ba isang requirement natin sa document ay naka-picture po siya kasi during the time na mag-evaluate na po yung ating plant nursery evaluator, kung ano naka-picture doon dapat yun yung makikita niya kasi baka mamaya nag-picture siya pero iba pa lang yung kapitbahay niya palang nursery yung pinipicturean, siyempre. Siguro, ibang-iba sir, po yun. ay ang wala dito ay yung ating mga net houses. Especially po doon sa mga partially shaded crop like coffee and cacao. Tama kasi yung ating Piling area. yung ating meron tayong ginawang department circular department circular number 2 yung ating standard. Di ba nakalagay po doon kung talaga ito yung mga banana, yung mga citrus, dapat iba po. naka-net house po yan, Yes. iba pa rin yan. Yes po. Iba pa rin yung yung category Facilities na nila. nandun. Kailangan makita po 'yon. Okay, ano po yung mga kailangan po natin makita sa ating nursery? So nabanggit ko na po yung siyam. So ito lang po yung yung facilities na dapat compulsory na nandoon sa inyong nursery during the time of evaluation. Okay. Kung nagtaka na, malinaw po yung mga sinabi ni Sir Daniel na kailangan po meron kayo mga facilities. Kailangan po yung mga propagation area, meron din kayo yung receiving area, storage area, comfort room, at saka yung iba pang kailangan natin makita. Kung ano po yung sinabit po nyo doon, kung nag-apply po kayo, kailangan po yung ano yung sinabit po nyo, yun po dapat na makita sa inyo. And dagdag po, Sir Noli, yung ating pong facilities ay label. Yes, tama. May label. Tama label. yun. And yung ating pong signage. Ano po ba yung Tama requirements pala ng signage? Sir Oo, Dan? dahil Oo. paano malalaman nursery yun. Meron po tayong specific size ng ating ang ating signage. Signage, Pero yes. dito po kasi sa bagong guideline, ilalagay po natin yung signage together doon yung accreditation number. Yes, sir. Para nakalagay doon at saka dapat nakahiwalay yung pina-accredit mo na crop. Doon lang nakalagay doon sa isang signage. Ngayon, yung ibang crop mo doon sa nursery na Hindi naman na-apply accredited. doon, Huwag ilalabas. kasi malilito ang tao na pag dalawa lang yung pina-accredit mo and then lahat ng mga crops Nakalagay. nandun,
baka akala nila lahat yun intention for accreditation and eventually for certification. Yes. So, yun po yung isang binago nating konti na kung ano po yung crap na in-apply mo for accreditation, yun po yung nakalagay kasi nandun yung accreditation date and kailan siya mag-expire. And then meron naman pwede naman meron ka ring another separate signage para doon sa other existing crops mo doon sa nursery kung hindi na-apply na accreditation. Kasi para hindi malito ang mga tao. Dalawa yung signage mo ilalagay doon. Pwedeng dalawa. O kaya, pwedeng isa rin pero meron kumbaga boundary doon sa signage mo na ito yung crop mo na applied for accredited and dito sa baba non-accredited or yung other crops na pwede mong being ibenta. sold. Okay. Hindi na, kabultakan na. Yes po. Na kailangan po naka-separate yung accredited po. Kunwari na sa isang signage lang po kayo. Accredited for cacao, variety po lang niya. UF18, BR25. Then non-accredited crops, lalagay nyo lang po kung anong available nyo. Kunwari, meron kayong mga... Isusulat pa ba doon sa signage? Pwede naman isulat sa signage yung other crops kasi para malaman din yung mga bumibili na... Meron ka available doon? Meron pang available na iba na... hindi lang yun ang hindi nakalagay. naman. Okay. Although, kailangan quality planting material pa rin. Okay, yan. Malinaw, mga balita. Mahalaga po yung expiration date na ilalagay nila para namomonitor ng mga tumitingin. Kung ba ay hindi pa mapasok. Baka makita tinatago accredited nila. o kaya accredited tapos ito pala pati yung kung ano yung nakasulat doon, so akala nila lahat intended for certification ng na meron ka din mother tree kung ibig sabihin na kung accredited kung siyempre kung wala kang mother tree hindi kasama doon sa application mo ng accreditation. Okay. So, Malinaw. Yung may mga tanong po, pakibatunan niyo po ang inyong mga tanong. Kung mga hindi pa po kayo naliliwanagan ng mga ibang term, sasagutin po yan ng ating speaker ngayon at lilinawin. Siyempre, kasama pa rin natin si Sir Noli, isa pa rin po sa ating speaker na tutulong kay Sir Danny sa pagsagot ng ating mga tanong. Sige, Sir. And then yung ating, siguro ang ating isusunod na natin ay yung proseso. Proseso. Siguro dapat malaman na nila kung ano yung ating proseso. So, ngayon, di ba nabanggit ko kanina na karamihan ngayon sa mga application sa region. So, yung mga application na kukuha sa NSQCS region and satellite, then doon na rin sila mag-a-apply. Okay. So, dapat dala-dala na nila yung binanggit natin kanina ng mga documents. And then, i-receive po ng NSQCS. So, ang ano po natin doon, ang ating provision doon is, dapat i-check yung mga documents. Hindi dapat tanggalin, hindi dapat i-accept ng NSQCS na nag-evaluate ng document na hindi kompleto kasi once na in-accept yan, siyempre ang isip ng ating mga applicant under process na siya. Kulang pa yung document. So kailangan although ngayon naman sa mga meeting na pinapaalala, nire-remind din natin sa mga NSQCS na kung sino yung tatanggap na application dapat ito yung dapat makita nila mga document. Okay. So kung kumpleto na po yung documents, tatanggapin po ng ating ang ating staff sa NSQCS. And then dati kasi sa ating accreditation, di ba? Sir Noli, lahat under DA, yung mga PNE, yon. So meron deputized pa naman yung mga PNEs kasama nga sir kayo doon So pati si kasama nila si Sir si Prof dito. So yung next na natin process, yung NSQCS i-endorse sa DA regulatory yung application. Yes, of course, sir. Ngayon, yung pag na-endorse na po yun, yung DA regulatory ang mag-identify na kung sino yung PNE. Na pupunta na siya yung mag-evaluate doon sa nursery. So, yun nga ang natin kasi malaki yung role kasi ng mga deputized sa region kasi nasa region na po yun at alam pa naman natin na ang NSQCS hindi lang nakatutok sa plant material certification. Meron seed certification, meron mga seed testing, yung mga ganun. Tsaka iba mga project sa rice or corn. So, na-prioritize mo natin yung mga DA PNEs.
Ngayon, kung hindi available po yung mga DA PNEs at that time, kasi hindi naman natin pwedeng i-hold yung mga application, so i-inform yung DA regulatory na meron naman tayong mga na-designate sa BPI. So tayo na po yun. BPI designate. So tayo na ang pwede mag-evaluate o mag-evaluate. So since kumbaga self-explanatory naman yung ating gagawin na evaluation doon sa nursery, mahawak natin yung application, yung mga documents, at saka yung sabi ko nga yung pictures kanina. Ngayon, kung in place naman lahat yan, at saka yung existing mother trees nandun naman, ay pwede na nating igawan ng report. Okay. So, kung nagawa na ng report yan, pero siyempre, una muna yung mga DA regulatory. So, kung nagawa na ng report, ang DA regulatory i-endorse sa DA regional executive director. Kasi yung executive director mag-endorse sa BPI director. So, kasi director to director para po ma-actionan yung papel. Okay. So, i-inform lang ang NSQCS na yung application na yun ay in-endorse na ng director ng region to our BPI director. Okay. Then, pupunta na po sa NSQCS Central Office, ipa-finalize na po yung document kung okay na po lahat, at right then and there, igagawa na siya ng Certificate of Accreditation. Ito na sir, bago po niya i-finalize yan at dinagsana tayo ng Sige. tanong. So isa sa mga tanong, yung sinasabi niyo po bang manual na yun sir ay dapat ba farmers level lang yung paggagawa nila? Yes. Yung ginagawa nila? Yes. In fact, walang walang pattern o walang yung sinasabi nating guide na guide. sinusunod. Oo. Basta kung ano po yung yung usual na operation sa nursery, like for example yung binabanggit mo Sir Noli na nursery establishment and management na from seeds, collection of seeds, seed sowing, then pag nag-germinate, so transplanting hanggang ganun. So nakasulat 'yon doon sa ating operations. Parang process. Parang ang mangyayari diyan, ikikwento lang nila Yung ginagawa nila. December 1, yung ginagawa nila. Nangolekta ako ng seeds ng kakao. December 10, pinunla ko yung kakao. Yan. December 20, tumubo yung aking kakao. December 20, 31, nagtanim na ako, tinasplant ko, ganito lang ang nabuhay. Parang ganun. Yes, kasi ang maganda kasi doon, makikita na yung availability ng seeds, seedlings o grafted sa nursery, naka-record doon at maiwasan natin yung bibili lang sa labas para lang ipuno sa kanyang nursery para makita lang meron. Para at least kahit papano, kasi pag once kasi na-accredited yan, at inaasahan yung mga bumibili yung seedling doon na ready for planting, dumaan naman sa accreditation yan. So, ina-expect nila na quality yon. So, kung nababanggit natin doon sa inyong manual of operations, o kaya yung record keeping, nandun sa owner, makikita ng ating mga buyer na, meron palang ganito silang available ngayon. At ito yung kanilang from seeds to seedling to sexual propagation, up to the time na maibenta na nila yung kanila. So, ayun yung isang maganda doon sa manual of operation. Sir Danny, dadagdag ko lang. Marami pong teknolohiya yung ating pong mga operator na hindi nila binabanggit. And magagamit po ng Department of Agriculture yung mga technology na naisusulat nila doon na yung pala ay ginagawa nila. Isa sa mga best technology or practices na hindi alam natin na yung pala ina-apply nila. Pero itong manual operation, hindi po ito isasubmit Kanila lang hindi ito. Hindi kasama sa document 'yun. Ibig sabihin, hawak nila ito. At titingnan mo lang ito at the time na mag-monitor ka. Yung malinaw. Malinaw ha? Hindi mo isasubmit 'yun. Ito yung manual of operation ko ito. At ito si nursery evaluator. Ito na yung aking ginagawa sa aking nursery. Ito yung diary ko. Yung diary mo. Pabasahin lang ng evaluator yan. Titignan lang niya ganyan. Okay. Then ibabalik uli sa akin ito. Yes. Para operation na to. Para sa akin lang ito. Para sa iyo. Kasi ganito po yun. Di ba nabanggit ko kanina na i-professionalize na natin yung mga nursery operator. Yes, Kasi dito sa accreditation ng Tissue Culture Laboratory, merong manual of operation. Yes. Dito sa GAP,
Meron din manual of operation. So, Aha. ibig sabihin, nakalista, nakaukit in stone yung inyong proseso na kaya kayo sila naging nag-progress ka because you have a secret, a trade secret to do yung asexual propagation na ikaw lang nakakaalam niyan. Kumbaga, 100% zero mortality at 100% na mabuhay. Kasi meron kang technique na ginawa. Oo, yun ang pinopoint ko. Matututunan at magagaya rin ito ng evaluator. Dahil sila lang dalawang nakakaalam Hindi, doon. pwede naman kasing pwede mo namang hindi na isulat doon kung alam mo talaga na trade secret mo yan. Wag mo na pwede mo ilalagay namang doon. hindi ilagay doon. Kumbaga, ito bakit ko nga ilalagay kung makita nila? Kagaya yung mixture mo na ito pala na ito pala yung pinakamaganda mo. So, siyempre, hindi mo i-declare. Nasa iyo, kasi yung manual operations, it's up to you to declare or not to declare kung ano po yung inyong operation sa inyong nursery. Basta ang importante lang dyan, alam mo yung daily operation ng inyong nursery. From pahabol. sowing, from collection of seeds, from sowing, transplanting to asexually propagated. Yes. May mga tanong, sir, sagutin lang natin na mabilis. Yung 1,000 na sexually propagated po ba ay tag trees? Yung requirement na 1,000? Yung mga seedling. Hindi pa po kasi 'di ba ang ating intention is nauna muna yung mother trees na i-certify. So saan daw sila kukuha ng sayon? Kung 1 year old pa lang yung kanilang trees. Kung 1 year old naman yung trees kasi 'di ba and then required ay 1,000. Kasi 'di ba ang ating mother trees naman hindi naman isang taon na naitanim doon. Ibig sabihin, nung binili mo yan, isang taon na siya. So, ibig sabihin, nung kinuha mo siya, magiging kung 1 year nga yung operation mo, 2 taon na po yun, yung inyong mother tree. Pero so far, kung ganun na hindi available, meron po tayong mga other accredited nurseries na may certified mother trees naman na pwede mo namang hindi ka maghihintay ng lumaking-lumaki. Yes, opo. Pwede mag-outsource mag-outsource ka para lang matugunan yung requirement na dapat kasi ang ating intention na pag-accredited quality na yung pinoproduce mo sa iyong nursery. Yes. At hindi wildlings or yung mga yung sinasabi mo nga na na hindi magagandang klase. Isa pa, sir, ito po bang ating sinasabing training para sa mga issues ay mas maganda daw po na ma-coordinate natin and magkaroon tayo ng dialogue sa kanila. We meet them officially na ma-inform sila na ito pong ating ginagawa ay kailangan ng present. In fact, ang ating adhikain dito nire-request natin na yung mga SUCs ay makipag-coordinate sa BPI na merong mga gusto nilang i-conduct na training. So, sa mga discussions kasi natin dapat ang module ang masunod sa atin kasi para naman yung inaasam-asam natin na mga topics para doon sa in preparation for accreditation na-discuss doon. Lalo po yung nursery accreditation guideline at saka yung plant material certification guideline at saka yung sayo na yung nursery establishment and management. Yung especially mabanggit ko lang na yung nursery establishment and management napaka-importante topic din yon kasi nakikita ko nga sa mga presentations na pinapresent mo, Sir Noli, na ito pala dapat gawin ng isang nursery para masabi natin na na kaaya-aya yung nursery na yon na ito pag ma-establish na ganito at ma-accredit wala nang question na. Pero dapat ibato din natin sa DA. Yes, sir. Mga nurseries natin na dapat compliant din sila sa mga ganong mga patakaran na kasi 'di ba nabanggit natin show window ka mo DA. 'Di ba nga sabi nga nila, ba't yun nire-require na magpa-accredit kayo nga hindi accredit. O kaya ba't kayo nire-require na ipa-certify niyo yung aming hindi kayo naman dapat certified yung nilalabas niyo ng mga seedling. So yung mga ganong issue siguro matugunan naman yan ng DA at siguro mabigyan din ng pansin sa mga regional nurseries natin under DA na dapat ma-upgrade din at dapat kailangan ma-budgetan din para ma-upgrade itong mga nurseries. Ito po si Kiara's Garden
grafted fruit trees, ay meron daw siyang mother trees. Ito ba accredited natin? Ano pong pangalan po? Kiara's Grafted Fruit Trees at willing daw siya mag-donate ng fruit-bearing trees. Taga saan yung... Taga saan po siya? Tinatanong ko nga kung taga saan at papasyalan natin. Sige po. Para magamit natin pakisabi kay ma'am na titingnan natin yung existing natin accredited nurseries at kung wala pa tulungan natin siya para magpa-accredit siya. Kasi kung nababanggit siya na meron siya mga mother trees, tingnan din natin kung ito yung mga NSEC approved o baka naman quality yung kanyang mother tree, hindi pa registered, so i-convince natin, ipa-register niya. Kaya nga po, sir. May mga tanong pa ba dyan, Sir Tolix? Ay, may habol pa rin si Ma'am Andrea. Ano nga? Salamat daw, partner, but then those institutions are aware of this agreement that they cannot conduct such training. If not, I think we should meet or inform them officially. Tama yung tanong mo, partner, Ma'am Rhea. Yun po yung isang isang gagawin natin itong early part of 2021 kasi 'di ba ang sabi ko nga kaya tayo nagbibigay ngayon ng moratorium kasi nga yung ating accreditation na pending dahil walang certified mother tree. So may mga moratorium tayo. So yan din siguro mag-i-issue tayo siguro ng memorandum din sa mga SUCs o mga LGUs o sino pa yung concerned institution or agency na meron tayong programa ganito at pwede silang makipag-coordinate sa atin kung gusto nilang mag-conduct ng mga training. Ma'am Rhea, yung sinasabi niyo pong seedling na 1,000 ay hindi pa raw po tag trees. Tinatanong niya kasi sir kung certified ones with tag trees. With tag ba? Kasi yung kasi yun yung requirement lang in the time of accreditation. Di ba hindi ba yun itatag, sir? Kasi yung ating accreditation kasi is di ba kasama yung certified mother trees. Ngayon kung accredited na kasi siya, yan just the time na i-apply ng seedling certification. Pero yun nga ang sabi natin, hindi nga tag pero dapat may quality din yung existing na makikitang minimum. And then yung mother trees, sir, dapat tag yun. Yun yung tag yun. Kanya lang sabay, di ba, mauuna ngayon ng certified mother trees bago i-apply ng accreditation. So, kung accredited na yung nurseries, that's the time na i-apply ng seedling certification at may tag na po yung mga seedling na nandun sa Okay, pasyalan nyo raw sa shelter sa kanyang opisina. Liwanagin ko lang Pakiliwanag, sir. Liwanagin ko lang mga kabaldaktakan na yung requirements po na 1,000 na seedlings na hindi pa po tag yun. Okay? Wala pa po siyang tag na nakakabit na pangalan. Although kung possible NSEC approved siya. Ang importante lang po dyan ay alam nyo kung saan ang source po ng sayon na inyong dinugtong. Dapat po yung sayon po na dinugtong po nyo dyan ay galing sa mga certified trees na pinagkuha na po nyo either sa mga nursery operator, sa mga government facilities po na meron dyan, kailangan po ay certified po yung trees na pinakuha ninyo sayon. Okay? Yun po yung requirements, Sir Dan. Na kailangan talaga yung 1,000, di wala ka na kasi marami nagugulat. Yung 1,000 available na seedlings po nyo ay dapat po ay quality na po yun. Yun. Quality na. Ibig sabihin po, yung dinugtong po nyo daw sa seedlings po nyo ay galing po yan sa mga certified trees. Okay? Na hindi pa lang po nyo na ina-apply for tagging. Tagging for seedling. Kasi kailangan accredited na yung nursery mo bago i-apply ng seedling certification. Kanya lang, siyempre, yung binabanggit natin na minimum na yun is, siyempre, if they apply for accreditation, dapat ang perception ng mga bumibili at least quality planting material na yun nandun sa inyong nursery. Kasi nga, nagaling na po yan sa mga certified trees, yung sayo na kinabit nila. Later on, pwede mo na siyang i-apply for tagging pag-accredit ka na. Okay, malina po. Taga Batangas daw pala ito, sir, si Ma'am Kiaras ito ata. Batangas. Ay bulk order nag-o-offer. Ipaintindi natin kay ma'am na kailangan nyo magpa-credit. Yes po, kailangan. Government procurement. Nandito naman tayo, meron, tulungan siyempre, ka namin, ma'am. Tayo from the Represents and Production and NSQCS, tayo naman yung mga magkakapamilya para tugunan natin ng mga pangangailangan ng mga... Yung forestry nyo po, ma'am, ay DENR po ang nag-cater niyan. Doon nyo po sila may accreditation ba ngayon ng DENR, sir? Hindi ko alam kung meron sila ngayon. Pero, yun nga, di ba,
alam ni Ma'am Rhea yan na meron Yes, ating convergence project. Aha. Pero after na na-approve yun, hindi naman Tupad. pinapa-certify yung kanilang mga mother trees ng fruits and plantation kasi di ba sa convergence hindi lang forest trees kundi Yes, fruits and oo. plantation din. So pero kailangan dapat din quality din yung mga ay ipoproduce na yun. So Itinatanim. kailangan dapat kaya nga convergence project sana kanya Yes, lang hindi dumaan na sa ating accreditation and certification. May kadagdagan pa ba sa mga requirements ng accreditation, Sir Dan? O... Napirmahan na ba? Okay. Opo, permado na in fact ito, dala-dala ko na po yung Yan na. ating na pinirmahan na po ni Secretary in-endorse ng ating Yan. director na pirmahan na po ng ating Existing secretary. guideline. Ngayon, binabalangkas na po natin yung implementing guidelines. Yes. Nandun nakapaloob na yung mga ibang mga yung mga minor minor requirements na nandun. Pero ipapa-approve pa natin sa ating director bago natin i-publish sa at saka kung sino po yung yung beneficiaries dapat malaman din po nila yung Okay, sir, so meron imbitahan pa niyo sir yung mga nursery operator natin. Okay, para so mainggan niyo. Itong programa namin ay para sa lahat. Para doon sa magbe-venture ng nursery yung mga magpa-plant nursery. Kasi po ito po yung kailangan natin na na dapat tumunan natin para po ang gobyerno ay mag-a-assist po sa inyo. Kasi kung hindi po kayo nag-apply ng accreditation and certification, walang assistance na makukuha sa gobyerno. Bakit po Ayan. yung assistant na Sir Dan? Ayan, oo. Kasi Ano ang mapapala ko kapag ako Yan, ay okay. nagpa-credit ng Okay. nursery? Okay. Kasi nabanggit mo lang yung Oo nga, assistant. tama. Ano ba pwede kong mapala? Yung Okay. mga Bakit ako intervention. magpapa-credit ng okay, so nursery? ganito 'yon. Okay. So tama po yung 'di ba sinasabi natin, libo-libo po yung ating mga nurseries, plant nurseries. Pero mabibilang lang natin sa ating kamay kung sino yung nagpa-accredit. So, ang tanong kasi tama yung tanong mo din na ano bang mapapala ko pag magpapa-accredit ako? Kahit hindi ako accredited, nakapagbenta Benta ako, naman, di ba? oo. Ganun yun. Pero ganito po 'yon. Ang posisyon ng gobyerno ay matugunan yung binibili ng ating mga farmers ng quality planting material. Unang-una Okay. yan. So dapat yun yung una natin yung una nating aspeto na ihayag sa kanila na yung mabibili nila is quality. Opo. Pangalawa, kapag accredited naman yan, maraming mga opportunities. Okay, unang-una, siyempre, meron tayong mga listahan ng mga accredited nurseries na natin, dapat nga ito Nakapost dapat naka-post yan. nga yan. Aha. Para yung mga tao alam kung sino yung accredited nurseries na may mga certified mother trees na may seedlings na certified na. So, yung assurance na yung binibili nila true to type of the variety at saka tama yung naging proseso no. Kasi ang isang issue kasi diyan yung mga pinoprocure, yung mga dinedeliver, sometimes mga 1 week patay na lahat yan, di ba? Kaya ngayon po sa ating certification kasi meron tayong tinatawag na hardening stage. So hindi tayo nag-aapura kung kailan nag-heal na yung graft union at doon na gagawin na yung tagging ng seedling. Pangatlo, yung ating alam natin sa gobyerno may mga bidding tayo. Bidding. So, priority po sila kasi accredited yung nursery and then dapat ang procurement is certified. That's why merong in-issue ang ating secretary ng strict implementation of the production and procurement of certified planting materials for fruits and plantation crops. So, aware po yung ating secretary at noong inaugurate siya ng cacao processing plant sa Gumaca, Quezon yata. Gumaca, nabanggit niya na yung mga nakatanim doon certified cacao BR25 and UF18 with tags, nabanggit ni Secretary. So, aware siya sa ating programa. At sana, ang importante pa is sana ito kagaya itong mga ganitong talakayan, maganda kasing opportunity na meron tayong proper
and massive information dissemination. Yes, napakahalaga po yun. Kasi hindi naman natin pwede, oy, huwag kayong bumili diyan kasi ganito. Oo. Pero siyempre nasa choice ng ng mga bumibili. Pero kung alam nila yung mga ganitong programa, hahanapin nila yung may tag. At minsan po, Boss Noli, Sir Danny, bigyan lang natin informasyon. Hindi binibigay yung tamang impormasyon. Paano, na napakasimple lang pala, yung pag-accredit, tinatakot sila. Nung ibang mga operator na, ay huwag kayo magpa-credit, napakahirap magpa-credit sa BPI. So, napakadali lang pala yung requirement, proseso, sumunod lang po kayo, ay ma-accredit kayo ng within 1 year. In fact, naman dati naman nung nasaan yung division day, madali din naman. Ganun din po sa atin, may konting adjustment lang na ginawa. Pero, alam naman natin, kahit nandun nga sa NSQCS yan, meron pa rin tayong coordination na ginagawa. Yes. Okay? May mga coordination natin na ginagawa. At saka isa pa, di ba nabanggit natin na, meron tayong, kinonsider natin yung maliliit na nursery. Yes. So kahit hindi po sila makasama sa bidding kasi malalaki nga naman yung requirement sa bidding, pero at least kahit papano, accredited na yung nursery at nakakapag-benta sila ng certified seedling. Yes. Paano kung na fully disseminate na natin itong massive information dissemination na ang hahanapin pala ng mga tao may tag. Kahit hindi pupunta sa malalaking nursery, kahit maliliit, may tag din yung kanyang seedling, nabibili din po yan. Mabibili, Yan. Okay. Okay. Pag na-credit na ba sila, hanggang doon na lang ba ang magiging role nila na accredited? Siyempre, di ba nabanggit natin 5 years na sila na accredited. So, sa 5 years na yon, continuous na yung kanilang application for certification. Okay. Tuloy-tuloy na po yan. So, yung certification po naman, para matalakay po natin and passing, yung certification, once na-certified yung mother tree, hanggang hindi mamatay at productive pa yung inyong puno, certified po siya. Ibig sabihin, pag may tag na po as certified yung puno, yan yung sinasabi natin na birth certificate ng puno na certified. At palaging source ng ng pagkukuhanan ng sayon hanggang hindi mamatay. So, siyempre pag mamatay, death certificate na po ang tawag Death certificate. Yung po ba pinabalik sa inyo yung death certificate? Or yung hindi na kasi naman basta maibalik lang yung plate tag kasi yun may tayong mga sanctions diyan. Okay. Yung ating mga sanctions diyan is number 1, yung falsification of document. Hindi pala Falsification of certificate of accreditation. Siyempre, pinalsify mo yan. That is very grave sanction o yung blacklisted ba ito, sir? Automatic imprisonment. Blacklisted yan. Pero imprisonment, palagay ko, ang sabi nga, nung nabanggit po natin yung dinidiscuss natin yan, kahit wala po nakalagay na sanction sa ating guideline, pero meron tayong penal code na pag nag-falsify ka ng document, pwede ka ikulong. Pwede ka ikulong. And then, authorized use of certificate of accreditation na ginagamit ng ibang nursery operator na hindi alam. Pinapagamit. Yan. Then, non-display of permanent signage. Pero itong non-display, ito yung mga minor offenses. So, ang first offense is reprimand. Second offense is siyempre, kung inano mo na, mali yung placard mo o kaya maglagay ka, pag hindi pa niya gawin, within 6 months, ika-cancel na yung mo. Yes. Pero, kasi napaka-minor lang naman yun, ba't hindi mo pa magawa? So, kung ayaw mo pang gawin yan, blacklisted ka. Kaya lang, palagay ko yung mga minor offenses naman, madali namang ma-rectify yan. Diba? And then, isa pa, refusal to allow yung mga monitoring team during time of monitoring kasi may mga instances yata na hindi nila bawal pumasok pero once na accredited merong karapatan yung ating mga evaluators naman to do the monitoring kasi doon sa likod ng ating sa likod ng ating certificate merong terms and conditions so na isang nakalagay yun na kailangan i-allow sila to monitor yung inyong nursery para makita nila na yung kung ano po yung una nung nakita na napa-accredit ka ganito maganda siya dapat i-maintain mo yun sustain mo yun so yun po yun and then one yung time big time lang yung nursery po and yung isa pa yung
kung nag-violate ka dun sa likod, yung ating terms and conditions, Na pinipirmahan nila. oo, pinipirmahan kasi yan. So, kailangan i-comply pa rin nila yon. So, minor offenses lang naman yon. Like for example, sabi nga pag nag-monitor ka ng Zion Grove, napakadumi. So, Okay. kailangan bigyan mo, ibigay I-reprimand. mo. Oo, i-reprimand mo siya. Okay. Sir, mayroon sa mga region na mga bigat na accusation like po yung hindi pagde-deliver ng tama, yung mali sa quality ng pagde-deliver. Isa rin ba yan sa mga sanction na pwedeng ma-blacklisted sila or hindi na sila makapag-supply? Alam mo, tama yung tanong mo yan, Sir, Sir Lito, kasi, di ba bumabalik sa BPI yung mga issues, pero sasagutin pa ba natin yun? Kasi, na yun that is outside yung ating accreditation and certification Jurisdiction. program. Kasi, like for example, yung misdelivery of Misdelivery, sabak pa siguro yun. Siguro issues na yun na kailangan masagot yan ng Between the between the supplier supplier and the buyer. and the yung of course yung mga TWG kasi kailangan ng POSQA, kaya kailangan dapat kung ano makita doon sa POSQA yung dinedeliver. At saka yung di ba nabanggit ko kanina na pag may tag yan, at least na-harden yung seedling. Yes, Okay, na-harden yung seedling at saka di ba ang sabi nga nila is bakit tayo mag-procure ng million kung yung availability ng ating mother source, yung ganito lang. Kanya lang, di ba nabanggit din yan sa mga programa ng HBCDP na dapat hinay-hinay tayo ngayon ng pag-project ng ating mga certified. Kung talagang certified, yung ipoprocure, ito yung available natin mga accredited nurseries, ito yung available natin na mother trees na pwedeng pagkuhanan at pwede natin i-target. At alam naman natin, Sir Noli, noon nagkaroon tayo ng meeting regarding yung collectibles. Okay. So, yung collectibles na yan, nabanggit sa akin ng HBCDP na yun po yata yung isang proseso na gagawin para at least matarget yung talagang available na magiging procurement ng certified planting material. So, makabaldagtakan na, hindi lang po natatapos sa accreditation ang gagawin nila. I-monitor din po ang inyong nursery. Kung ibig sabihin, bibisitahin din po ang inyong nursery kung nakakatupad po kayo sa process po ng accreditation. Yes. Then, titignan po niya ang mga facilities po nyo, mother plants nyo, kung may mga St. Peter na o wala po St. Peter, kailangan po ando po lahat. Okay? Kung yung manual of operation nyo po ay continuous po na nasusunod. Yes, tama po yun. Yun po titignan nila kaya kung minomonitor po ang inyong nursery. Ganun po yung magiging patakaran. Yes po. Para po continuous process po ng mga good quality planting materials ang mga produce po natin. So, tama. wala na kayong dadagdag sa Dani? Meron po. Ito siguro yung pagkakataon na nagpapasalamat din ako sa inyo, Yes, sa sir. inyong division, sa Crop Research and Production Support Division, na nagtutulungan pa rin tayo. Kasi, Yes po. di ba, 2019 pa na na-transfer yung accreditation, pero sana huwag natin isipin na nawala sa inyo yan. Ibig sabihin, nandyan pa rin kasi isa pa rin tayo, BPI pa rin tayo, at kung may mga nakikita kayong issues na kailangan ma-call nyo yung attention namin, i-call nyo yung attention kasi isa tayong pamilya na nagsama-sama para tulungan natin kasi ang ating main goal is to help the farmers produce quality produce na, di ba, ang tulong na bibigay natin at di ba meron logo ang DA na ani at kita. So, itong masaganang ani at Masaganang kita. yung ano ba yun? Mataas na kita. Masaganang ani at mataas na kita. Ito yung ating support na ibinibigay natin sa farmer na pag nagsimula sila sa quality planting material, magbebenta sila ng quality produce at at least matugunan na natin yung pangangailangan ng domestic na nabibili yung ating produktong lokal sa ating merkado, sa local na merkado at pwede natin din i-export kasi because of the quality ng produce na galing sa quality planting material ay matugunan natin yung pangangailangan ng pamilyang Pilipino at saka ang industry sa mesa
nakakatikim din tayo ng mga masasarap na Na prutas. prutas. Oh, lalo na yung ating fruit industry. Supportahan po Yes, natin. oo, support natin. yan. Napapanahon po yung ating topic ngayon, yung ating kalamidad, yung COVID-19, food production. We are often visited by typhoon. At Sir Danny, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak, sa inyong oras. At naiiyak pa ako. So, kung may babati ka, Sir Danny, yung mga kakilala mo dyan. Tama, oo. Unang-una, siyempre, batiin natin yung ating mga kasamahan sa yung mga nursery operators na nagpa-accredit na. Yung mga bossing niyo, sir. Huwag kayong mag-atubilin na ituloy pa rin natin yung accreditation and certification. At ito yung pagkakataon natin na pasalamatan ng ating boss. Siyempre, sa pangunguna ng ating director, si Director Dr. George Colaste and ating mga assistant director, si Assistant Director Sir Glenn Panganiban, Sir Andy Alimanya, and of course Sir Dr. John Ariago, and of course ang aking boss sa NSQCL si Sir Roel Jesmundo, na pinaunlakan tayo na makaharap kayo ngayon, at sana hindi ho ito yung huli, kundi ito ang simula ng ating talakayan, at ito yung isang pasasalamat namin dahil ito yung hinahanap natin na isa publiko kung ano pa po ang ating mga programa sa Department of Agriculture, lalong-lalo na sa Bureau of Plant Industry. So, with that, maraming salamat, at sana mapaunlakan ulit tayo sa mga susunod na talakayan na maibigay pa rin natin ng kaukulang impormasyon kung ano po yung mga updates natin sa ating programa ng Plant Nursery Accreditation and Plant Material Certification. Yes, At sir. meron po tayong isa, sir. Ano po? Mabanggit ko lang. Kasi yung ating Plant Pisciculture Accreditation under din po ng National Seed Quality Control Services. Tatakal natin yan. Siguro itatakal din po natin yung ating Pisciculture Accreditation. Yes po. Okay. At yung mga dadating pa accreditation. At next week po, o sa susunod nating episode, ay tatalakayin ni Sir Danny. Ibatay ka pa rin po namin, Sir Danny, yung plant material certification. Sir Noli, ano po ang inyong masasabi? Masasabi ko lang po sa mga nagnanais po na nursery, magsimula po tayo sa tama, pagtatapos po tayo sa tama. Kasi pag nagsimula kayo sa mali, ang kahapon po ay mali na po lahat yan. Okay? So yun na po yung mapapain naman sa mga potential na nursery operator na pwedeng magpa-credit po sa aming opisina. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig o papanood sa amin. Sana po talangkilikin niyo palagi ang aming baltaktakan sa kawanihan. Salamat po sa aming director, floor director, si Ma'am Lai. Oo nga pala, hindi ko na pala nabati si Ma'am Lai. Hello, Ma'am Lai. Alipores dito sa information section. Si Hans, si Bea, si Maricel, si Jeff, si sa dulo, nalimutan ko. Saka sa aming boss, si Ma'am Marian, salamat po sa tulong na binibigay po sa amin dito sa Balitaktakan. Linggo-linggo, every Thursday. At si Sir Diego po, nasa ka man Sir Diego, iliwanan mo kami. Iniwan po kami ngayon. Sabi niya sa akin kanina, kayo munang mga edad na ang pupunta, kami bata dito muna. Okay, salamat po Sir Danny, Sir Noli. Isang oras na naman po ang nagtapos dito sa ating balitan at talakayan. At ito pa rin po ang inyong profesor. Maging matalino po tayong mamimili at maging honest naman po tayong mga nursery accredited nursery. So, bye-bye! Bye! Bye-bye. Ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga